sa lugar kung saan ako ay mag test drive or drive. So ayun na nga guys, we're going to, saan ba tayo papunta? Airport? Airport traffic para po mag drive test. Wow! I'm so excited. Kasi dati po talaga guys, diba dito sa Saudi Arabia hindi pwede mag-drive ang mga babae. So syempre kung ikaw ay nagda-drive sa Pilipinas, syempre parang namimiss mo din, dinidesire mo din na sana one day mapayagan ng mga babae mag-drive dito. And matagal din na pinaglaban ng mga kababaihan dito na makapag-drive na sila, magkaroon sila ng freedom na mag-drive ng car nila. And so of course nakiisa kami doon, and we also prayed for that. Praise God, kasi ngayon ano na, nagkatotoo na nga siya. So yun. Ayun. This vlog I will walk you through kung paano kung paano makakuha ng driver's license dito sa Saudi Arabia, especially sa mga kababaihan. Okay, so stay tuned. And oh, before I forget, shoutout pala sa mga nagpa-shoutout. Oh, diba? Sabi nyo, papa-shoutout kayo. So ngayon, isa-shoutout ko talaga kayo. Kala nyo ha. Kuya Melvin, hello. And Kuya LD Monterona and Aiza, hello. Sino pa ba? Sa mga nag-share dyan, Ate Mayan, hello sa inyo. And sino pa ba yung mga nag-share ng videos ko? Richie, hi Richie, I miss you. And basta sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment ng mga magagandang comments, at saka sa mga nag-subscribe po sa channel natin. Kaya thank you so much sa support niyo guys. Okay lang kahit konti lang yung subscribers natin, basta importante po meron tayong connection and tayo po ay talagang nagsusuportahan sa isa't isa, diba? Wow! So ayan na, papunta na tayo dun guys. Okay. Inches later. So ayun na guys, tapos na tayo mag-drive test. Drive test. So ayun na nga, so far praise God! Meron na po tayo license! Meron na tayong license guys! Glory to God! Salamat Lord! Thank you God! As in, kinabahan ako kanina. Kahit na marunong ka nang mag-drive, pagka nandun ka na, diba, may mga kasama ka, nanonood din sila, paano ka mag-drive, tapos, yun nga, tuturo ko sa inyo kung paano yung pinagawa sa amin. Ang saya-saya ko guys. Wow! Oh
shout out din pala kay Christine Portia Reyes sa aking beshi sa pagdadrive. Wow! Thank you dahil sa advice mo, sa tips mo kung paano makakuha ng license dito. So, siya po ang nagsabi sa akin ano yung step by step na gagawin. Kasi nga, siya yung unang nagkaroon ng license dito sa Saudi. And, yun na nga, girl. Thank you so much. And siya din nag-suggest na i-vlog mo, girl. So, here you go, girl. So, here it is, girl. I'm vlogging it na, girl. So, yun na. Sa mga gusto din makakuha ng license dito sa Saudi Arabia, sige lang po. Just watch this vlog and sasabihin ko po sa inyo kung paano nyo makukuha ang license. Number 1, of course, you need to know how to drive. Wow! Makakuha ng driver's license kung hindi ka marunong mag-drive. So, syempre, yun, pinaka-importante, dapat marunong ka mag-drive. And, dapat may license ka na valid license sa Pilipinas. Yun, mas madali yun. Kasi, nag-try din ako na, so sabi ko, sige, mag-schooling na lang muna ako dito para makakuha lang ng license. So yun, nagpa-appointment and everything. Tapos, yun, hindi ako tinawagan. Kasi syempre, mas priority nila yung mga may license talaga sa country mo. O yun, nung umuwi ako, pina-renew ko siya. Nung na-renew ko na yung license ko, pagbalik ko dito sa Saudi, pina-translate. Kailangan ng translation, guys, kasi yun ang requirements niya. Yan, ipa-translate mo siya. Actually, kahit saan naman, marami namang mga offices na gano'n na nagta-translate sila. So, yun, doon, magpa-translate ka doon. Tapos, kailangan mo din mag-register ng sa Abshir. Tapos, doon ka ngayon kukuha ng appointment. Importante talaga na unahin mo yung translation, scan ng license mo sa Pilipinas at saka yung translation niya kasi i-attach mo siya doon sa Abshir. I-upload mo siya doon sa Abshir account mo ngayon. So, dun sa Abshir, dun ka rin makakakuha ng appointment mo na. So, pag meron ka ng appointment, magpa-medical ka na, merong mga accredited na mga clinic. So, isa na clinic yung sa Exit 5, yung dun sa asawa ko, yung sa Health of the World. Sabihin mo lang na for driver's license, alam na nila kung ano yung mga test na yun. And sila na din ang magpo-forward ng result doon sa Murur. O doon na sila na din sa traffic police, sila na ang magpo-forward ng result ng pa-medical mo doon sa Murur or sa traffic police. Pagka nandun na, i-approve na nila yung yung appointment mo. Tapos yun, magsisend sila ng SADAD number sa'yo, tapos babayaran mo doon. Doon sa SADAD na yun, depende ang bayad doon kung gusto mo yung validity ng license mo is 2 years or 5 years or 10 years, ganon. So ako, ang pinili ko lang, guys, is 5 years. So ang 5 years po ay 200 riyals. Kung balak nyo pang magstay dito ng 10 years, so magbayad kayo ng 400, ganon. Pag 2 years, 80 riyals lang po. So, yun guys. Pag may appointment na po kayo, punta kayo doon sa airport traffic kasi doon kayo magta-drive test. So, pagpunta nyo doon sa airport traffic, yun, magtanong lang kayo doon. I-guide naman kayo kung saan kayo na gate. Tapos, kung kasama nyo asawa nyo, pwede nakasama ang asawa guys. Kasi ang asawa ko, sinamahan niya ako hanggang doon sa loob-loob talaga. Pwedeng sumama ang lalaki. So, okay lang po na isama nyo asawa nyo. Saan pinagawa sa amin, meron siyang parang instruction na ganito lang gawin nyo. Yun nga, parang sinabi ni Christine Portia sa akin na number 8. Yun pala yung sinasabi niya na number 8. Na parang ipapadrive ka ng pagano, number 8. Tapos, sagad mo dun sa, harap. Tapos,
patalikod na parking, tapos paharap na parking, tapos atras, number 8 na naman, balik, tapos parallel parking, ganon. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung pag-drive at mga tips na rin kung paano kayo pumasa, okay?